Gandang gabi mga boss, mga camping, mga kabunyog. Vlog na naman tayo. Mamaya magkulabo tayo. Ang gaganda ng mga comments nyo doon sa vlog ko kagabi, no? Hindi na ho natapos-tapos tong ano na to. Confidential pa ni Sara Duterte na ito. Magbigay ho tayo reaksyon, no? Pakinggan ho natin. Dating opisyal ng DOF, binatikos ang pahayag ni VP Sara laban sa mga kritiko ng confidential funds. Tumaas naman ang hilay ng ilang eksperto at mambabatas sa patutsada ni VP Sara laban sa mga anyay tutol sa confidential funds. Hirit nila huwag nang ibahin ang usapan at idetalye na lang kung saan ginastos ang pondo. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Ang kurakot ang tunay na kalaban. Yan ang buwelta na nagbitiw na Finance Undersecretary na si Cielo Magno. Kaugnay ng kontrobersyal na pahayag ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte laban sa mga kritiko ng hinihingi niyang 650 million pesos na confidential funds para sa OVP at DepEd. Tinawag niyang insidious o tuso ang motibo ng mga kontra. Kung sino man ang kumukontra sa confidential funds ay kumukontra sa kapayapaan. Kung sino ang kumukontra sa kapayapaan ay kalaban. Ano? Ay kalaban ko ba? Ano ba? Anong sabi? Ng bayan. Bayan. Pero banat ni Magno, wag daw ibahin ang usapan dahil karapatan ng mga Pilipino na malaman kung paano ginastos at sino ang nakikinabang sa confidential funds. Karapatan daw ng publiko na humingi ng accountability dahil ang tunay na kalaban daw ng mga mamamayan ay ang mga nangungurakot sa kaban ng bayan. Hamon pa niya, ilabas ang audit report. Hindi rin nagustuhan ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang patutsada ni VP Sara. Hirit niya, ang Vice Presidente na nga ang gumastos ng 125 million pesos sa loob ng 11 araw nang walang paliwanag, tapos parang sila pang mga nagtatanong ang pinalalabas na masama. Ano na raw ang nangyari sa sinabi noon ng Vice na kaya niya at ng kanyang opisina na mabuhay ng walang confidential funds? Wala pang bagong tugon ang opisina ni VP Sara kaugnay sa pahayag ni Magno at Castro. Pero kung si Albay Representative Edsel Lagman naman daw ang tatanungin, dapat paalalahanan ng DepEd na templo ng kaalaman at hindi arena ng surveillance ang mga paaralan. Dapat din anyang maging isang guro ang Education Secretary at hindi isang centurion o tila ba commander ng Army. Sa ngayon, inaayos na ng Kamara ang paglipat sa buong 650 million pesos na confidential funds ng OVP at DepEd sa mga ahensyang may kinalaman sa seguridad ng bansa. Dati na rin namang sinabi ni VP Sara na kaya nilang magtrabaho kahit walang confidential funds. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Magbigay na tayo reaction dyan. Dati naman talaga sinabi niya, di ba? Kaya naman namin maski walang confidential fund. Di ba? Pero bahala na ang Kongreso diyan. Kung bibigyan kami o ano. Sila ang may ano diyan, may power. Di ba? Ba't anong inaan mo? Ba't kung ano-ano ngayon ang nangyayari, may pasabog-sabog pa. No. Mga boss. Sigurado, kaya ito magaling din to si Sara Carpio totoo. Alam niya na talagang makukuha niya yun dahil alam niya talagang napakalakas niya sa Kongreso, di ba? Kanya halos Kongreso, tatatlo lang nga yung lumalaban doon di ba? Puro kakampi niya, di ba? Tsaka yun nga, BFF din niya si Romualdez, di ba? Problema. No. Mabuti pa hindi na siya nagsalita ng ng ganun, yung maski wala naman yan, kaya naman naming magtrabaho doon ipit si Romualdez doon sa binigay niyang salita na yun. Pag binigay, kung hindi siya salita nun, baka sakali pa baka hindi pa siyempre may ipit si Romualdez di ibig sabihin kung sakaling naubos na naman yung binigay niyang, kung binigyan nga ito ng 650 million na confidential fund, tsak naubos sino sisisihin nyo? Bakit? Binigay sa akin to Sabi ko naman, maski wala to, pwede binigay nila di, Kongreso ngayon na may kasalanan, hindi siya. Di ba mga boss? Galing din niya di ba? Kaya si Romualdez,
Aba, maiipit ako rito sa binigyan nito, balit ako ituturo nito pagka sakasakaling worst comes to worst. Ako, ano ko dyan, sinabi ko na nga na maski na wala yan, pwede kami, nasa kongreso, binigyan ako, anong kasalanan ko dyan? Oh. Check naman na ubos. Yung 125 million nga, December pa 11 days lang, simot O ano pa yung 650 million na yan? Isang taon yan. Di ba? Magaling din to. Ngayon, siyempre, kayo man ang nasa katayuan ni Romualdez. Anong gagawin nyo? Ipit kayo, di ba, mga boss? Kung bibigay mo, sarap-sarap. Di ba? Ngayon, ayan na. Wala. Sa totoo naman talaga, mga boss, hindi naman niya kailangan confidential fund. Sabi nga ni Lagman, di ba? Dapat nga, nandiyan sa DepEd na yan, ni teacher Hindi parang ng army. Di ba? Ng centurion, sabi niya, mabigat. Alam niyo, mga boss. Believe din ako rito. Totoo lang. Siguro kung sa Japan lang nangyayari itong iskandalo na to, nagpakamatay na ito Kung hapon to, magpapakamatay na to, sobrang kahihiyan. Pero ito, no? Ang lakas ng loob, no? Makinig kayo. Kung sino ang kumokontra sa confidential fund ay kalaban ng bayan. At kung sino ang kalaban ng bayan ay kalaban ng mamamayan. Puto bongbong, ano yun? Saan yun? Grabe yun, mga boss. Kaya yan, sinasabi sa kanya, huwag ka na maraming patutsada, ipaliwanag mo paano naubos yung huwag mo nang ilihis ang di ba, mga boss? Ay, nako. Basta sana, mga boss, huwag nang madagdagan yung may nagtatangkang pasasabugin siya. Sana wala nang madagdag pang ibang mangyayari dito sa pagkakabaklas ng confidential fund nitong si Sara Carpio. Baka kung ano naman na maisip nakaisip na nga di ba, na pasasabugin daw siya. Iba ang takbo ng isip po niya ito Oo. Ba noon, tinatanong siya tungkol sa pagsisinungaling. Sabi niya, lahat tayo sinungaling. Lahat ng tao sinungaling. Nung tumatakbo pa lang siya na pagka pangalawang pangulo, di ba? Iba ho magsasagot no? Spoiled brat nga, sabi ni Enzo Recto. Yun nga naman. At yun din nasabi naman ni Noel Duterte. Yung kanilang pinsang buo, halos. Nakababata niya halos, they live like king and queens in Davao, kanila ang, yun nga. Tsaka yun nga, mga boss, no? Yung COA, asan yung COA, no? Puro investigasyon, wala namang natutuloy na kaso, di ba, mga boss? Hirap po itong na to. Itong sitwasyon talaga na to. Hanggang lahat ng gusto nito, sinusunod, walang saka sobra ho tapang niya, no? Sobra ho talaga ang tapang niya. No, mga boss? Bakit ganun? Ang layo ho nito kay BP Leni, no? Si BP Leni, napakasimple. Ito, no? May sariling PSG. No? BPSG. Vice President Security Group. 6 ang kanyang opisina, nagkalat, no? Ang layo ho talaga. Pondo niya, triple. No? Ng pondo ni BP Leni. At kung umasta ho siya, talagang parang hawak niya lahat, pati presidente. No? Hindi siya pwedeng anuhin, no? Makinig kayo. Ang kumakalaban sa confidential fund ay kalaban ng Mariosep. Ang tigas, Ano tong klaseng uring tao to, no, mga boss? No? Kung gaano kasimple si Leni Robredo, ganito to, Pero yun nga, pag hindi naawat
ang Comelec at ang Smart Magic, walang aabutin. Hindi mo mapipigilan to. Pero yun nga, kung makakapag-isip si His Excellency, meron ng ICC, no? Alam nyo, no, kung minsan, sabi nga, para ka maging successful politician, yun nga, para ka nagtanim ng mais. Maski na anong tambakan mo ng guano yan, pag maraming damo na sa ani, dapat tabasin mo. Yan eh. Kaya nakakatakot to itong sitwasyon na to, itong Marcos Duterte na to, totoo. Oo. Nag-aano sila eh. Nag-aanuhan sila eh. Nagpaplastikan na sila. Di mo maintindihan eh, di ba? Kung ano-ano na, tambalos-los, kung ano-ano na, di ba? Pag hindi mo nilinisan ng mo, His Excellency, yun nga, sabi ni Ka-Percy, mag-ingat ka. Mag-ingat ka, yun lang yan. Lord, sana wala nang maisip na iba, no? Yung mga bobombahin siya o bigato yan. Mag-collab na po tayo, mga sir. Bukas na natin talakayin yung yung kulto ni tawag ito, ni Senyor Uwak, Ito yung mga comments nyo. Marami po to eh. Shout out Imelda Go. Sabi niya, desperate na si Inday kasi she got caught using the 125 million pesos in 11 days only. Where did you use the money, Inday? Nabisto ka na big time. Finally, may matitino pang mga Pilipino na ibinulgar ang baho mo. Kaso nga, yun nga, yung lahat ng nagbulgar, ayaw ninyo ng kapayapaan, Siya pa nanakot eh. Ay kalabang kayo ng bayan, Sky Makantan, shout out. Ubod lang kasi siya ng takaw, kaya maraming galit sa gobyerno kasi nga nawala na ang social justice, kasi nga napapabayaan ng mga nasa napapabayaan ang mga nasa laylayan. Totoo yan, share Sky Makantan. Sky Makantan ulit to. Sir, okay? Walang kwenta kasing mga tao ng ganyan. Kaya tanga lang ang maniniwala, mga engot na ganyang tao. Kaya makantan ulit to. Yan ang legal na pagnanakaw. Yan dapat nga ma-impeach na yan. Hindi wala, mahirapan. Yun nga, kanya kongreso eh. Pero, sige, malay mo, divine intervention, di ba mga boss? Di ba? Si Erap nga, di ba? Tita mo, nagbotohan sa Senado. Open the, Jose Velarde account. Ano nangyari? Nanalo sila na hindi open. Nag-walk out yung mga senador. And the rest is history. Talsik si Erap. Impeach si Erap, di ba? Sky Makantan ulit to. Sagot lang ang kailangan namin kung papaano ginastos ang confidential fund. Yun nga, nilalayo niya, di ba? May G, shout out. Siya ang walang kapayapaan. Nakakatulog pa kaya yan. Siya nang mahimbing. Sigurado ba? Taba-taba, kita mo naman, di ba? Raul Villanada, shout out. Greetings, Kuya Rox. Confidential fund. Lahat na tayo pagbibintangan. Mga terrorling. Mga terroring tao talaga, Basta kinestyon mo siya, terorista ka na. Prejara, shout out. Mas malala pa. Mas malala pang mga tuwiran kaysa tatay niya. Parang may tagas na. Totoo. Tamang parang may tagas.
David Alvin Mendoza, shout out. Hindi lang po tagas. Sumagot, umaagos na po. Michelle Edwin, shout out. Malaki ho. Ang alin? Ang tagas? Pero napapansin ko si Sara Carpio. Kuminsan ang hati ng buhok pa ganyan. Kuminsan naman pa gano'n. No? Oo. Elizabeth Iscare, shout out. Good evening, Sir Rox. Grabe talaga itong Sara na to. Imbis na ipaliwanag kung saan niya ito ginastos. Wow ha. Ano yan? Ang galing ng palusot niya. Nakakagigil ang babaeng ito. Wala nang maisip na palusot itong babaeng ito kasi nga booking na napunta ito sa bulsa niya. Maliwanag sa sikat ng araw na nawala ang pants na ito. Wala lang itong madahilan kaya ganyan ang pinagsasabi nito, Sir Rox. Nakakagigil talaga. Puro gigil na lang tayo. Hanggang doon lang, mga Elizabeth, ha? Basta yon, sana walang maisip na hindi maayos na naman. Na mga sabog-sabog, mga ganyan. Baka kung ano-ano na naman, ha? Hawak nila lahat, eh. Ako, sa palagay ko lang, baka pati MPA sila na rin nagpapalakad niyan. Ano ko lang yung kutob ko lang, mga boss, Kasi MPA sila ng MPA. Si Duterte pumapunta nga sa MPA, di ba? Mabuhay ang MPA. Sabi niya, di ba? At karamihan nga, sabi ni Motabato, ang kasamahan nila doon sa Davao Death Squad, mga NPA, mga rebel returnees. Yung ginamit ni Digong sa mga pagpatay sa Davao na inimbestihan naman ni Laila de Lima, di ba? Kaya si Laila de Lima ay ang nakakulong. Di ba? Alolalia, shout out. Desperado na ang mga katwiran ni Sara, walang age. Sa vlog ni Atty. Enzo, naglalaglagan na sila dahil tahimik si BBM at di siya inidepensa sa issue ng confidential fund. Feeling niya masyado siyang entitled kahit wala namang achievement at hindi maipaliwanag kung saan niya dinala ang nasabing confidential funds. Ang nakakatakot, baka isasagawa na lang nila ang plan B. Let's Sara lead. Aagawin na ng peking bise ang pwesto sa peking presidente. Magandang gabi, Sir Rox. Yan din ang ano ko, Alulalia. Sana hindi. No? Kaya nga sabi ni Kapersi, mag-ingat ka, Bongbong. Sabi ni Imelda Go, their God is money, sabi niya. Elizabeth Iscare ulit, Sir Rox, yung confidential pa na yan, gusto ata ni Sara na gawin niyang legal ang pagnanakaw. Yan ang gusto niya atang mangyari. At bawal daw itong malalaman ng taong bayan. Wow. Sige na, para nga naman magpakabusog na sila sa kakahurakot sa pera ng bayan. Ang galing-galing naman ng utak ni Sara na ito. Duterte style talaga. Ubusin nyo na ang kaba ng bayan kasi kailangan nyo daw ito para daw kuno sa katahimikan ng ating bayan. Kuno. Puro kuno. Na ata ito, ay kawawang mga tangang Pinoy na naniniwala pa din sa ganitong klaseng tao. Totoo yan. Kung si Kibulog, pinaniwalaan Elizabeth Tsaka si Senyor Aguiw. Ay, ano ba? Sobra yan, ano ba? Dominador Ramos Sr. Shout out, welcome to the club. Dominador Ramos Sr. Katwiran niya ng may diferensya sa utak. Gastator yan sa hindi niya pera. Ang kapal talaga. Galit si Dominador. Pero sang-ayon ako sa iyo dyan. Totoo lang. Libra Girl, shout out. Hindi kayang mabuhay ni Inday nang walang confidential fund. Gagawa at gagawa yan ng paraan para ibalik ang confidential fund niya. Kaya nag-uumpisa ng pasabog daw. Yun ang mabigat doon, Libra Girl. Ang galing mo. Where have you been, Sana wala na namang maisip na kung anong masama, di ba? Oo. Louis Bolanos, shout out. Hayop na kaisipan, basta pera,
kalaban ng bayan ang komunista sa kanya? Nasaan ang logic? Talagang ganit at gahaman katulad ng ama niyang si Digong. Galit. Jose Marie Diego, shout out. Ang kumontra sa confidential fund ng OBP at DepEd ay nasa tama ang isip. Totoo. Lowy Bulanos ulit oh. Drama pa more. Ha? Lowy Bulanos ulit oh. Sa dami ng bodyguard, nakalusot yung sinasabi ni na bombs, na bomba. Oo nga, Johnny B. Good, shout out ha, sabi niya. Sumagot siya eh. Nakalusot dahil tanim bomba para may katwiran silang maglagay ng extra seguridad at tama lang yung confidential pa niya. Oo, di ba? Ganun. Kaya lang baka makaisip ng mas mabigat eh, di ba? Ha? Sana wala naman na buhay na mabawas, no? Moika Buras, shout out Moika Buras. Wala naman sigurong matinong tao ang may gusto ng kaguluhan. Sino nga ba ang may gusto? Sila ang gumugulo eh. Lira Asha Escalona, shout out Lira Asha Escalona. Sabi niya, Sus Mariosep, wala talaga si Sara Kim. Totoo. Emmanuel Escalona, nak, shout out Sheila Santos, shout out, sabi niya. Ang tawag sa pahayag na yan, Karox, kagaguhan. Ang layo ng paliwanag. Ang tanong kasi, saan mo nailagay yung kupit? Ang dami pang nyek. Ewan ko nga eh, no? Ferdinand San Juan, shout out. Good evening po, Karoke. Ang opinion ko po dyan, sa pahayag ni Sara, na ang kumontra sa confidential fund niya ay kalaban ng bayan. Sobrang laki kasi ng confidential fund niya. Kaya napansin ng taong bayan, nababahala ang taong bayan sa kabila ng kahirapan. Hindi naman tayo mamamatay lahat sa kamay ng rebelde, kundi mamamatay tayo sa gutom o sa paghahanap buhay. Sa mahal ng mga bilihin na sa atin din kukunin ang buwis sa bawat nating pangangailangan. Totoo. Ang nangyayari kasi sa pondo ng bayan, puro palabas, walang pabalik o income na pwedeng pakinabangan ng mamayan. Dasal, mahal na Panginoong Diyos, huwag niyo po kaming pababayaan. Kami po ay nananalig sa inyo kapangyarihan na kami ay mapabuti. Gandang dasal yan. Totoo. Sumagot si Rolando Bliones. Si Ma'am Atty. Lenny, nakatapos ng 6 na taon. Walang ganyan. Hay, totoo. Only the Philippines lang ito. Itong ganito. Sabi nga ni tatay niya, spare tire kayo mga busy. Spare tire lang kayo. Wala kayong gagawin kung hindi magdasal na mamatay na yung presidente. Di ba? Para kayo na ang uupo. Oscar Lambino, shout out. Palusot lang yan, is Inday. Di niya kasi maipaliwanag. Totoo. Pero tibay talaga niya. Tibay niya. Bihirang nakakagawa niya, no? Kailangan talagang super kasakapal. Oo. Yung may talagang wala kang natitirang hiya sa katawan mo, totoo. Kasi matakin mo, no, sabihin niya yung mga bagay na yun, no? Marical Baldonado, shout out. Magandang gabi, Sir Rox. Kaya po ganyan ang sinasabi po niyan si Sara dahil sa CF kitang-kita naman na kaya ang gusto ni Kaya ang gusto nila ay pwesto dahil sa pera, hindi para makatulong sa ating bansa. Wala siya kay BP Lenny. Malayo. Maricar, malayo. OG Castaneda, shout out Atat na atat talaga si Sara sa confidential fund. Nawili kasi sanay na sanay gumasta ng pera ng gobyerno. Buti nga kung ginagasta baka
Habang nasa pwesto tayo, sumi-sumi tayo, hindi natin maubos to. Sheila Santos, shoutout. Sinong tanga na maniniwala dyan sa bomba? Putra. Santambak na bodyguard, nakapaligid sa kanya. Mga gunggong sila, Karox. Galit si Sheila. Sheila Santos ulit. Karox, kung may kidnap me, ambush me, ang susunod bomba me, mga animal. Patawa mo ako, Sheila ka, ha? Ang galing mo, ha? Loretta Mercado, shout out, ha? Parang NPA pala si BP kung magsalita. Totoo. Makinig kayo. Ang sinamang kumalaban sa anak ng pating. Odi Galvez, welcome to the club. Sara Sakim, ang kalaban ng bayan. Ayun, todas. Loretta Mercado, shout out, ha? Nasaan ba ang kaguluhan? Sabihin niya kung ano yung kaguluhan. Siya ang magulo dahil hindi niya matanggap ang mga pag-uusig sa kanya. Totoo, galing mo, Loretta ka, ha? Kinrab, shout out. Good evening, sir. Talagang malaki. Ha? Talagang malaki na ang tagas niya si Sara. Miyembro ata yan ni Senyor Aguila. Maganda ang gupit ng buhok, Hindi ako nagagandahan, Kinrab. Ha? Rolando Bliones. Ulit, sabi niya. Gandang gabi, Xerox. Shout out, Rolando Bliones, ha? Gandang gabi, Karox. Ang kalaban ng bayan ay yung magnanakaw ng pera ng taong bayan. Yan ang totoong umuubos ng pera ng bayan. Kaya ang mamamayan ay napipilitan ng sumali sa mga kaliwang kilusan. Kung military o kapulisan o nasa national security ang pwesto. Ito, June Mesa. Welcome to the club, June Mesa. Sabi niya, si Sara ang tunay na kalaban ng bayan dahil sa pagkampi niya sa China at sa pagnanakaw niya sa kaban ng bayan. Kapal mukha. Yun, mainit din ang ulo ni June Mesa. Ha? Ang sarap niyong kakulab, di ba? Oh, saya tayo. Oh, di ba? Roberto Lanusa, shout out. Greetings, Karox. Kayong mga sakim sa kapangyarihan at dayukdok sa kaban ng bayan, ang totoong kalaban ng bayan. Oo, ang galing. Mga Karoke Warriors, God bless and protect us. Sumagot si Jane L, oh. Sabi niya, hindi lang kalaban ng bayan, kundi sila ang virus ng bayan. Kaya di gumaling-galing ang Pinas dahil sa mga viruses na yan. Ikaw naman sabi ko nga sa'yo, malala na yung tanganisim virus dito sa Pilipinas. Oo. Mantakin mo yung protection, kagaya sila Harry Roque, mukhang malala na rin yan. Oo, si Panelo, oo, di ba? Kalaban ng bayan. Ang kalaban ng bayan, sila nga Oo, di ba? Nagkakagulo na sa West Philippine Sea. Punta pa sila ng punta. Punta sila sa China, si Digong. Mamaya, eto naman yung gobernador ng China. Punta naman sa bahay ni Digong sa Davao. O ano ba? Magtalang pinag-ahabol na yung mga mangis ng Pilipino ron. Wala. Sabi ni Sara, ay siya, wali si Chong, wali si Chong. His Excellency, ibukas mo naman yung mata mo. Baboy na yung administrasyon mo dito sa Duterte na to. Andiyan naman ng ICC na handang tumulong sa'yo. Ayaw mo nang papasukin. David Alvin Mendoza, shout out. Good evening po, Karoke, at sa mga Roque Warriors. Wow lang, ha? Iba na po ata ang slogan ng Sara Jim Potpot. What Sara wants, Sara cannot get it anymore. Pareho sila ng itay niya, nagunggong. Kahit ano na lang ang irarason, makapagsalita lang. Walang yana po talaga ang pamilya na yan ng mga Dutay. Mawawalan na sila ng pamilya. Mawawalan na sila ng pamilya niya ng pang-shopping spree. Kaya gano'n na lang po ang mithiin niya na makakuha ng confidential fund. Hoy! Pilipinas, gising. Panahon na para maggising tayo at makita ang asal
at ang talagang pakay ng mga nasa gobyerno natin. Ang magpakasasa sa yaman ng bayan na ang magbabayad naman ay ang mga mamamayan. Galing mo, David. Paano ko naman di babasahin tong mga pinaghirapan ninyong comments na to, Aber? To si Al Olalia ulit, oh. Nagbitiw na pala ng salita si Sara walang AIDS na mabubuhay daw siya ng walang confidential fund. Ngayon, parang malawakang red tagging ang ginagawa niya. Sa speech niya, sa pagtatanggol sa kanyang confidential fund, pag nagkaroon lalo siyang mawawalan, buti nga. More power ho, Sir Rox. Na-atching ako, buti na ipopost ko to oh. Rolando Bliones ulit oh. Kung si Inday ganun kalaki, magkano kaya kay Digong? Balato nga lang yan kay Inday. Ano ka ba naman? 4.5 billion yata ang kay confidential pa ni Digong nung siya ang presidente. Oh. At yun din yata ang confidential pa ni His Excellency. Diba? David Alvin Mendoza ulit oh. Hello po ulit, Karoke. Dagdag ko lang po ito. Sa confidential fund mo lang naman, Sara Jing, ang ayaw tapos nilalahat mo na. Wala sa hulog yung mga pinagsasabi mo. Ikaw ang lumalabas na lutang ngayon. Tapos magpapalabas pa kayo ng may nagtanim ng bomba para sa'yo. Malaking kaululan yan. Ba? At saka kumita na yung ganyang propaganda, itanong mo na yan kay Manong Enrile. Tawa-tawa siya. At saka kung madali ka man yan, siguradong maraming matutuwa dahil mababawasan na ang mga tambaluslo sa Pilipinas. At saka hindi naman kayo ni BBM ang totoong nanalo sa nakaraang halalan. Kaya tigilan mo na yung drama mo sa buhay, ha? Galing. David Alvin Mendoza ulit, oh. Pahabol po ulit, Karox. Napagtagmi-tagmi ko na po kung bakit gustong-gusto ni Sara Jim Potpot alias Fiona ang maging kalihim ng National Defense. Noon dahil po pala sa confidential fund ng ahensya na yan. Gusto niyang makopo ang pondo para wala pong tanong-tanong kung saan ginamit. Totoo. Akala niya siguro ay makakaisa siya. Isa po ulit na malutong nagunggong. Galing ni David, oh. Kinawa Japan, oh. Jess Bornales, welcome to the club, Jess Bornales. Karoke, baka gawin pang dahilan yan, tanim bomba para humingi ng panandagdag guard si Madam Sara. Kulang pa ata ang 450 na gwardiya niya. Totoo. Tsaka kailangan talaga ng confidential fund. Para may mga may mga surveillance sa kanyang bawat dadaanan, ha? Beng Camposano, welcome to the club, Beng. Siya ang kalaban ng bayan kasi kampi siya sa China. Buwang pala siya. Galit si Beng. Beng Camposano nito. Gutom ang taong bayan dahil sa confidential na yan. Gutom ang taong bayan dahil sa confidential na yan. Sinisimot ni Sara Kim ang pondo ng bayan. Ang dami naman mauutangan, Beng. Beb Marlin, shout out, sabi niya. Sanay kasi siya sa red tag. Kaya ganyan, depensa niya. Martial law na ba tayo? At hindi na pwedeng usisain ang mga gastos ng mga politiko? Nakakagigil. Uy, galit si Beb. Sumagot si 3JC. Siya nga mismo ang red. Ang mabigat ngayon, lahat ng kumustyon sa confidential fund, re-red tag niya. Aba, kailangan niya malaki-laking kulungan. Kaya po. Porping Peña, shout out, Sabi ni Porping, oh. At pag nagtatalumpati si Sara, binabasa. Palakpakan mga bayaran trolls. Gandang gabi, Karok. So may palakpak pa, no? Anak ng ba? Johnny Bigod, oh. Gandang gabi, Karok. Si Sara, puro palusot. Katwiran niya, bulok. Gawa-gawa lang niya ang mga nagtatangka sa buhay niya. Tanim bomba yan. Para may katwiran silang magdagdag na security.
seguridad at sabihing tama lang na maglagay ng confidential fund. Puro sila palabas para nakaw lang. Tapos sasabihin niya, ang kumukontra ay kalaban ng bayan. Bullshit. Galit si Johnny Bigod. May bullshit talaga, di ba? Ramon Valencia, shout out. Bossing, dapat magpalit na ng mga bodyguard si Sara Kim kasi nalusutan sila ng naglagay ng bomba. Tawa-tawa na si Ramon. No? Baka magdagdag ito ng bodyguard. Siyempre, dadagdagan ng confidential fund. Kumusta na lahat ng mga karaoke warriors? Anak ng kamote. Ano ba? Elizabeth Iscari ulit. Oh. Dagdag comment ko pa po dito sa ginagawa ni Sara na yan. Halata naman di siya makaisip ng palso tungkol dito sa 2.6 billion na ginastos niya sa 6 na taon. Siya lang ang nag-iisang nakapag-release ng ganyang kalaking pera sa sinasabi niyang confidential fund. Garapal na talaga itong mga Duterte. At bakit niya sinasabi na kapag kinontra ang funds na yan kalaban na daw ng bayan? Parang baliktad na ata ang mundo ngayon. Kung sino pa ang guilty sa pangungurakot ng pera ng bayan, grabe. Siya pa ang magbibintang sa iba. Iba kasi ang nabubuking iba na kasi nabubuking na siya. Nako Sara, wag mo kaming lokohin at iliis ang dapat mong sagutin. Saan mo dinala yung isang katerbang pera na confidential fund mo, kuno? Tapos magbibintang ka ng mga nag-uusisa sa'yo. Wow ha, booking ka na, nagpapalusot ka pa. Totoo yan, no? Ano ba? Federico Mandak, shout out, sabi niya. Grabe na talaga ang utak ng Vice Presidente, ganun. Ganun na lang talaga ang paghahangad ng confidential fund. Parang pag kinontran mo siya, ang tingin niya sa'yo, kalabang ka na ng bayan. Hindi, kalabang ka na niya. Tingin niya sa mga Pinoy, mga rebelde na. Ang kine-question lang yung confidential fund ng DepEd at OBP na hindi naman kailangan dahil hindi naman nilalinya itong gathering ng intelligence. Hindi pa siya nagsawa sa CIF niya sa Davao. Lahat ng ahensya ng gobyerno, lahat gusto CIF. Saan kukuha ng pera? Uutang ng uutang. Ganyan na ba gagawin niya pag naging presidente siya? Oh my God, huwag niyo pong itulot na mangyari ito. Totoo. Kalat ni Baya, shout out. Ha? Good evening, karaoke. Banatan mo na, karaoke, sabi niya. Ha? Be well, Mama Bear. Okay pa si Mama Bear. Akira Milos ulit, oh. Ay, sumagot si Akira. Shout out, Akira. Puro ka banat dyan. Maya, ikaw nang uupakan ni Xerox. Sumagot, biro lang kita. I just want you to know. Sumagot si, hindi yan magagawa ni Xerox. Mabait na tao yan. At hindi nananakit. Pero sa pagkakaalam ko, ay isang astig na bombador. Yan si Xerox. Patay tayo dyan. Ikaw ba? May naupakan ka na ba? Nagtatanong lang. Salamat. Good morning, Miss Akira Milo. Sabi ni Kalat niyo. Pleasant day. Ang dami ko pa kasi babasahin. Ang ganda nung kwentuhan yung dalawa eh. Librado Ludovico, shout out Sabi niya, blessed morning po karaoke and to all Rocky Warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Look who's talking. Hindi mo kailangan ng confidential fund. Ang dapat sa iyo ay magbitiw na walang pakinabang sa iyo. Pwe, isa kang salot. Chupi, galit na naman si Librado Ludovico. Ha? Ano na nga ba nagawa ni Sara at ganyan kumakaasta? Ano? Ha? Wala ako alam eh. Maliban na nung nabigay ng 1,000 do sa mga graduates, pambili ng lechon manok. Ha? Ano? Ewan. Johnny Bigod, shout out. Ganyan din dati ang ginawa ni Marcos Sr. Kunwari, may nag-ambos kay Enrile at dumadami ang NPA kaya nag-declare ng martial law. Ngayon itong si Sara may bomba raw na may nagtatangka sa buhay niya. Kaya dapat lang
may confidential fund. Mga magnanakaw at sugapa sa kapangyarihan itong Marcos at Duterte. Galit si Johnny. Federico Mandacolet, oh. Bakit tahimik si PBBM? Harap-harapan ng pambabastos ito sa kanya. Hindi siya maringgan kahit anong komento. Yun na nga, sabi ko na nga, diba? Hawak niya lahat sa ligi, kaya niya. Si Martin Romualdez, tambalos-los ka. Si PBBM, Apo, alam mo, Apo ha? Mahal kita, Apo. Maayos ka. Tuloy natin kay Federico. Bahag ba talaga buntot niya sa mga Dutertards? Ano pa ba sa tingin mo? Federico, talagang weak president siya. Kulang na lang paalisin siya sa pwesto. Busy din kasi si PBBM sa ibang bagay na hindi naman makikinabang ang Pinoy. Baka di nyo napapansin, ilang kaso ng ill-gotten wealth na ang nababawi nila. Napapansin naman, Federico. Federico Mandacolet ito. Xerox, masyado namang halata yung kunwaring tanim bomba para daw kay Sara walang AIDS. Lumang style na yan, kumita na yan. Oy, wag kami. Nung aalisin yung confidential fund mo, kunwari, may nagtanim ng bomba. Yun na nga eh. Ay. How Xiao. Shout out, sabi niya. Ang kapal ng mukha ni Sara. Sila ang kalaban ng bayan dahil sila ang mga magnanakaw sa bayan. Paano pa kaya pag naging presidente pa yan? Kawawa naman ang bayan natin. Ang dami kasing gonggong na butante. Ay, masisisi mo eh. Ewan ko. Antonio Andrada, welcome to the club. Ang takaw sa confidential fund, kalaban ng kapayapaan at kalaban kapayapaan matakaw sa kaban ng bayan. May ano to, may hatak to. Ang matakaw sa Kompipan, kalaban ng kapayapaan. Ang kalaban ng kapayapaan, matakaw sa kaban ng bayan. Ang galing, Antonio, Edelberto Asuncion, shout out, Panahon ng ang paghahari ng mga demonyo, sinilang na Duterte regime. Ay, nako. How siya ulit, Malamang maibenta tayo sa ganit na China. Parang yung ama niyang si Digong nyo. Ramon Sapalaran, welcome to the club. Ramon Sapalaran. Patawarin mo si Sara, Lord. Di niya alam ang kanyang sinasabi. Simple ano mo, Ramon, napatawa mo ko ano to. RC Sentones, shout out. Kalaban ng kapayapaan, kalaban ng mga kawatan. Aris, shout out, Aris Ang masasabi ko lang, Karo, sa pagtatanggol ni Sara sa confidential kompi nakaw niya ay, sige, nakaw pa more, okay lang yan, ginagawa mo, hindi ako kumukontra. Di ka rin lang naman masawata O, di ba? At pag nagbibigay siya, pag nagbibigay sila ng talumpati, kahit na walang kalatoy-latoy, palakpakan mo, o di hindi ka masasabing NPA, utak lang. Clentel, shout out. Dagdagan pa yung confidential fund at add more security personnel for Sara. O, diba? Tawa-tawa siya. Friend Shervin Sapeda, shout out Tia Deli Ines. Christian Sen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga boss. Sabi ni friend Tia Deli. As always, Elox, team ni Tia Deli, Impong Basyang is in the house. No daw, Selox, ang kontra sa fans, kalaban ng bayan? Oo, tawa-tawa. Ano ka,
ano kalase, Aselox? Ano isip Melon ang yung sobrang syunga na madam? Sobrang bulok. Ang style mo kalaban ng bayan o kontra sa pagpuno mo. Ha? Pagpuno mo. Ano to? Style mo kalaban ng bayan o kontra sa pagpuno mo sa iyong kaban. Buisit. Wag waka ka ha. Kung sino man ang advisor mo at nakaisip niyang alibay mong palusot, lalo ka lang niyang inilulubog sa kumunoy. Ha? Aba akalain mo, yan ang maisip mong ipalusot na sagot. Di ba dapat ikaw ang kalaban ng bayan? Kasi ikaw mismo ang naglulugmok sa sobrang pahirap ng iyong bayan. Wala kang maayos na paliwanag kung paano mo nabuhaya lahat ang iyong mga kinakamkam na fans. Kinnam, oy, Madam Reyna ng Durian, umayos-ayos ka nga ha. Narinig mo ba, nakikita mo talaga ang sarili mo sa mga pinagkukuda mo? Di ka naman siguro bulag at lalong hindi ka naman bingi. Ano, may konsensya pa ba kayo talaga? Nilugmok na ng tatay mo sa trilyon-trilyon na utang at kulimbat ang bansa mong Pilipinas, tapos itong amon nyo ngayon utang at utang pamor. Utang ina kay talaga si Rox. Ito na lang ang bang mandato nila magmula nang maupo sila sa Smartmatic. Pasiklaban talaga kung sino sa inyo ang may pinakamaraming maduduga sa kaban ng bayan. Anak ng lecheng kurimaw talaga si Rox. Pilipinas, ano na, sobrang grabe na po. Kung okay lang naman po pala na binabalahura at dinudugasan lang po kayo sa harap-harapan, Selox, magkwentong barbero na lang po tayo. Sayang lang puyat mo sa kalamay natin na pagkuda. Nako, mga damuhong pisting yawa talaga si Rox. Kumikirot ang rayuma ng inyong impong sa suklam. Makalayas na nga muna, baka magalit na ang aking mga ka-Rocky Warriors. Sobrang haba ng nobela. Palagi ni Impo. Good night everyone. Impong ba siyang signing off. Nang sa muli po, ang inyo pong lahat ay umaasungot, pero sa inyo po ay nagmamahal. Ito ang inyong Tia Deli. God bless Rox. Patuloy lang po tayong kumapit kay Lord. Laban po tayo. Matulog ka po ng maimbing bukas. Babait na po si Sister Grace. May milagrong darating. Ang tagal nga nung milagro rin mukhang hindi pwedeng ibabad sa kapitong bugok na to Baka gusto nito ibabad siya sa muriatic acid. Lalambot na siguro itong bugak na babae na to. Ihipuin siya ni Lord sa panaginip. Susuko din po ang bataan, Sir Lox. Lalambot din yan pag isinawsaw natin sa kumukulong kape. Hindi yata Mukha sa muriatic acid lalambot tong syunga na to Totoo. Antonio Escobar. Shout out Sa mga nangyayaring issue ngayon tulad ng Intel funds na masyadong kontrobersyal, bakit wala man lang tayong naririnig sa kampo ng oposisyon tulad nila Lenny, Kiko, Gorelio, Luke Espiritu? Yan din ang nasa isip ko, Antonio. Asan na sila? Sumasang-ayon na ba sila o takot silang masabi na kalaban ng bayan? Pwede yan. At sa oras na magsalita sila ng kontra ay pwede silang hulihin at makulong. Pwede rin yan. Ay nako, sige na nga lang. Ibigay na lahat ang gusto ni Sara para matahimik na ang bayan. Walang kokontra kung ayaw nyong makulong. Mga masakit nga dyan, baka mamaya kung ano maisip niyan Oo. Iba ang takbo ng utak ng mga ganyan. Oo. Hindi takot mamatay, hindi takot magpapatayan. Sabi nga nung tatay niya, 'di ba? Pag di mo kaya pumatay, hindi ka pwedeng presidente.
Antonio Escobar ulit, oh. Malamang advice ni Manong Enrile ang drama ng nakitang bomba na intended daw para kay Sara para may justify yung confidential fund niya o madagdagan pa security details niya. Totoo yan. Ha? Ito. Len Rapolo. Welcome to the club, Len. Pure baloney. Gusto lang ipamukha ni Sara na ang lahat ng perang nasa pangalan niya ay walang maaaring bumatikos kung saan niya ginamit. Maliwanag na kanyang binatikos mo siya tungkol sa CF ay terrorist na yung against sa kanya. Ha? Yan ang napakababaw na excuse ni Sara para tumigil na yung mga kumakalaban sa pagiging corrupt niya. Ang kapal ng mukha ni Sara. Gising na mga kababayan ko. Galit si Lenny Rapolo. User, shout out user, sabi niya. Hi, gandang gabi sa ating lahat. Xerox, grabe na ang kapal ng mukha ng Sara na yan. Nasanay sa limpak-limpak na salapi. Kailangan sugpuin na ang lason ni Sara. Kung hindi, papatayin ang mga taong bayan. Sana Lord, kung katulad ni Sara, ibaon ng buhay para hindi na makapaminsala. Hay, nako. Buwisit kang si Sara ka, walang H. Galit si user. Ramon Valencia, sabi niya, Bossing, napanood ko yung hearing sa Senado. Sinabi ni Senyor Uwak na may FM radio sila doon sa bundok. Chiro, nakikinig siya at yung busy niya. Tapos pag bagyo, ipapatawag niya kunwari yung mga opisyal niya at ipakakalat na sabi ni Senyor Uwak may parating na bagyo. Kaya yung mga tabogo bilib sa kanya. Bukas. Yan topic natin pag walang inuuli ko eh. May mga marami kasing magaganda. Kagaya nito, topic ko ngayon maganda eh. Ha? Friend Jaime Bingson, shout out. Dolor Garcia, Belinda Magtangob, shout out sa inyo dyan, ha. Oy, friend Jaime, tawag ka bukas. Kanina nag-usap kami ni friend Dolor, eh. Oo. Ang saya, nakasakay siya sa train. Kausap kami. Sabi ni friend Jaime, sus, wala nang alam sabihin si Sara. Walang ace na yan. Kung ano-ano na lang reason ang pinagsasabi ng duhapang na sa perang BP na yan. Galit si friend Jaime, ina-blood na naman to. Friend Jaime Bingson ulit, oh. Bobo lang ang aayon sa pinagsasabi ng dayukdok na sa pera ng babaeng ito. Galit talaga. Jaime Bingson ulit, palusot pa itong matakaw sa perang babaeng ito. Sabihin mo ang mga pinagsasabi mo sa mga bobo, huwag kami. Kakahiya ka po eh. Ang dami kasing bobo. Anong gagawa mo, friend Jaime? Hailey Wessinger, shout out ah. Umatake na naman pagiging brat ng botangera na yan. Buisit, kaya minamalas ang Pinas. Papatawan nyo ako sa mga comment nyo. Ben Torres, shout out. Buti na lang hindi pa siya ang presidente. Oo. Pag nanood lang talaga itong may-ari ng kumpanyang Republika ng Pilipinas na ito, Todas. Alberto Olaer, shout out. Karoke, anong sabi ni Inday Sara nilang Karoke, anong sabi ni Inday Sara nilang Tambaluslos Duterte Carpio ang kumusyon sa confidential fund ayaw ng kapayapaan. Anong klaseng katwiran yun, Karoke? Mabuti pa ang magsasaka, hindi nagrereklamo, wala akong electric fan. At hindi marunong magnakaw sa kaban ng bayan. Karoke, nabuwang na siguro sa kaiisip baka matuluyan. Matanggalan siya ng confidential fund. Tanggalin na nga. Si Inday Sara, nilang Tambaluslos, Duterte Carpio, Karoke. Ganyan ba mga tuwiran ng isang tunay na abogada? Karoke, bakit hindi pa si Attorney Claire Castro naging vice presidente ng Pilipinas? Kung magsalita, magpaliwanag, talagang attorney at very charming. Maganda, hindi katulad sa mukha ng butangerang si Tambaluslos Sara Duterte Carpio, Karoke.
Thanks. Eh, yung nagagandahan ka rin kay Atty. Claire. Ako din. Gustong gusto kay Atty. Claire Alberto yung tawa niya. Sa totoo lang, ha? Ang sarap sa tenga, eh. Ha? Ano ka mo? Kinukumpara mo yan si Sarah. Ang layo naman ni Sarah kay Atty. Claire. Diyos me. Ang layo. Malayo talaga. Karespeto yung Atty. Claire, ha? Sa totoo lang. Michelle Edwin, sabi niya, walang kwenta ang sagot ni Sarah. Gimmick na walang talino at laman. Bakit kaya marami pa rin sumasamba? Hindi ko rin alam. Ang hirap pong isipin. Good day, Karaoke. God bless to you at sa mga warriors. Hindi ko rin alam. Sa totoo lang, Michelle, ang dami talaga, ha? Si Kibulog na lang, ba't ang daming naniniwala kay Kibulog? Kay Senyor Agiw, di ba? Mary Buldo pa yung bugok sa tuktok ng bundok. Gago talaga to si Senyor Agiw, Lord, ano na? Normando Reyes, shout out. May sayad na yan si Sarah. Sarado na ang kukote dahil nasanay kumain ng perang galing sa panghuhot-hot sa bulsa ng bayan. Paranoid na ang hitad. Siya nga ang kaaway ng bayan dahil wala siyang pakialam at manhid sa naghihirap na Pilipino. At wala rin siyang condemnation sa panghaharas ng China sa West Philippine Sea. Mas komunista nga siya kaysa sa mga NPA. Galing mo, Normando. Sang-ayon ako sa iyo dyan. Ha? Normando Reyes ulit. Malamang mag-stage yang si Sarah ng fake na ambush para palitawin na siguro siyang para palitawin na gusto siyang patayin para lang sa si Tandang Enrile para ma-justify yung kanyang confidential fund. Sana ganun lang, sana ganun lang. Baka mas may matindi pang maisip. Yun ang mabigat, ha? Yun ang mabigat. Jane L, sabi niya. Tawa-tawa agad, eh. Sir Rox, ang lupit ng hitad. Ang ganda ng pagkaka-explain ni Ka Enzo dyan. Please watch it, guys. Panood ko. Hi, sunog ang hitad kay Ka Enzo. Bravo, Ka Enzo. Totoo, magaling talaga si Ka Enzo. Jane L. Sir Rox, ang maraming tanga sa Pilipinas pero marami din matino ang isip. Hindi lahat kaya ng hitad na dunggulin. Totoo, ha? Watching now po, sabi ni Akira. Akira ulit. Isang napakagandang umaga po dyan sa inyo, Mr. Totoo lang. Friend Amy ulit, Sa mga taong matuwid, hindi ho papasa ang mga pinagsasabi ni Sarah na walang age. Halatado po na mahina ang utak niya. Hindi dapat na maging presidente ang may makitid na utak. Problema nga, smart magic, friend Amy. Tsaka itong Coscomelik na to, Guramosa Sarabotska, shout out, Brother Eli Asisio, shout out. Boyong Kong Balong, shout out. Cassandra Daisy, shout out, sabi niya. Sarah Dugas, ibalik mo ang confidential fund na pera namin ng mga Pilipino. Ikaw dapat makakulong dahil tapos na ang budget approval noong 2022 bago ka nag-assume ng BP. Zero ang budget for 2022 kaya you violated the Constitution na Congress lang ang pwedeng mag-approve. Hindi niya alam yan. Ikaw naman, Sandra ka Basta ang alam niya, kaya niya lahat. Walang makakapalag. Pero yan, pumalag na si Martin Romualdez. Ha? Sabi ni Cassandra Leto, bakit tatanim ng bomba si Sarang Dugas? Bugbog sarado na siya sa batiko sa social media at Congress. Gawa-gawa lang nila yan kasi hirap na nilang idepensa si Sarah Dugas. O yan. Kalat na ulit ginastos. Hindi yan ginastos o inubos ang confidential funds. Kundi yan ay itinabi para pambili ng mga tangang Pilipino sa susunod na eleksyon. Ganun lang yun.
Ayon ako sa dyan, friend, ha. Chris Antoa, shout out. Karox, matagal nang hindi comment dahil masakit sa ulo, pero ang masasabi ko, baliw pareho ang tatay niyang buwang, pues. Marilo Pabianak, shout out, ha. Sabi niya. Good morning po muli, Tay, at sa mga Rocky Warriors. Kapag tinitingnan ko po itong si Sarah Kim, parang babaeng Hitler, naisip ko, grabe yung makapagsalita ng dahil sa pera, di niya yata gumagana ang puso para sa mga kapwa Pilipino niya. Nawa huwag ipahintulot ng Panginoon na mamuno ito sa ating bansa. Ingat po palagi, Tay. God bless as always. Ingat ka rin dyan, nak. Pagpagod, pahinga. Yan lang yun. J9G3, shout out my friend. Ito na naman. Kuya Rox, paano naging abogado yan si Sarah kung ganyang klase ang katwiran niya? Gandang tanong yan. Tanong mo kay Harry Roque, tsaka kay Panelo. Kung paano sila naging abogado. Lord. Tuloy. Ang kalaban ng bayan ay yung nagsasalita ng Chinese na hindi maintindihan. Pinaririnig ko sa kakilala ko na marunong magsalita ng Mandarin ang speech ni Sarah sa Chinese. Wala daw siyang maintindihan sa sinasabi ni Sarah. Bakit? Ibig ko sabihin, parang ako lang, Okinawa, Japan, ha? J9G3 ulit. Kuya Rox, ingat ka, baka ma-red tag ka ni Sarah Dutay. Ako nga, naghahanap na ng mapagtataguan kasi kalaban pala ako ng bayan ni Dutay. Oy, nakaisang oras na tayo. Don Juan, shout out, ha? Sabi ni Don Juan, oh. Manlilin lang, binabaligtad ang sitwasyon. Ikaw ang kalaban ng bayan at kapayapaan dahil imbis na mapunta ang pera ninyong tinatawag na confidential funds sa mga mahihirap at na nagugutom, lalo ninyo silang tinutulak na kumapit sa patalim at gumawa ng mga krimen para lang kumain ng 3 beses ang araw. Anong kapayapaan pinagsasabi ni Sarah Duterte? Galit si Don Juan. 3JC Opo, sabi niya, ha? Sir Rox, ang hindi kumontra sa confidential fund na di naman dapat magkaroon ng fund ay kalaban ng bayan o against peace in the Philippines dahil maliwanag na hindi para sa kapayapaan ang funds na hinihingi nila. Totoo yan, ha? 3JC Opo ulit, oh. Sir Rox, tawa ka ng tawa na naman. Ang ganda ng sagot ni Romualdez kay Hitad. Panoorin mo. Napanood ko, friend. Kaya na mahina kasi magsalita si Romualdez, eh. O, di ba? Kung ano yung sinabi niya, yun ang ibinalik sa kanya. Sabi mo, eh, maski hindi. Kasi nga talaga tinatrap niya si Romualdez, eh. O, just in case, binigay ng Kongreso yung hinihingi niya 650 million, o, di ba? Tapos, siyempre, lulustayin niya lahat yun. Ubus yun. Wala matitira dun. Ito nga 125 million, 11 araw lang, todas, eh. Bakit? Wala akong ano dyan. Binigay sa akin yan, eh. Hiningi ko nga, eh. Hindi ka, eh. Sabi ko naman, bigay nila at hindi, di ba? Magaling talaga si Sarah, di ba? Kaya dito, utak yan na. Ay, nako. Tuloy natin. Sabi ni Hitad, kaya niyang mabuhay na walang confidential fund. So, okay lang na wala siyang confidential fund, sabi ni Romualdez, eh. Kaya nga, i-realign ang confidential fund, eh, para mga maibigay sa tamang agency na may kinalaman sa pag-acquire ng intelligence information. So, yung sinabi ni Hitad, eh, nagbumirang sa kanya. Totoo. Kasi, buti pa hindi na siya nagsalita ng ganong salita, eh. Baka hindi maisip ni Romualdez ang kanyang gagawin kung paano niya pahihindian. Kaso sinabi niya, maski walang, yun pala, di, so be it, sabi ni Romualdez, di ba? Ngayon, eto, nasabugan na raw ng bomb, may pasabog daw, mapatayin daw siya. Lord. 3JC pala, Sir Rox, wala bang political strategy siyang Hitad na yan? Ang mga words of choice niya, parang kanto boy ang kausap, walang kapinis-pinis. Wala.
Hirap na hirap nga magpinis eh. Kaya may taga-sagot siya ro sa kung saan siya pupunta. Kasama niya yung mga asusena niya eh. Pag may tinagtag sa niya, sagutin mo. O kaya sabi ni ano sa kanya, ikaw ang sumagot. Bakit kung sino-sino tinuturo mo sumagot? Sabi sa kanya ni Risa Ontiveros, ikaw ang tinatanong eh. Oo. Magaling si Risa, oo. Oy, panoorin niyo yung interview ni OG Diaz kay Senator Risa Ontiveros. Ang ganda. Oo. Alberto Ulaer ulit, oh. Karoke, yung matakaw sa confidential fund at intelligence fund at lahat ng mga kurap nanunungkulan sa bansa natin, mawala na sana. Kawawa ang bansa natin. Puno na ng mga sindikato at mamamatay tao, Karoke. Nga masakit, Alberto eh. Fidel Marpil, shout out. Sabi niya, ipaliwanag lang naman sa napunta yung kaban ng bayan. Si Sara ang kalaban ng bayan kasi kinukuha niya yung kaban ng bayan. Mukhang pera talaga ang angkan ng mga Duterte. Galit si Fidel. Jane L. ulit, oh. Ang against sa confidential fund ay kakampi ng bayan. Yun. Ayaw. Ay, Sara, kunin mo. Hindi ka pwedeng advisor ni Sara Duterte, friend. Magagalit sa'yo. Pag yan ang i-advise mo, lagot ka. No? Ang against sa confidential fund ay kakampi ng bayan. Yun. Gagalit siya sa'yo. Jane L. ulit, oh. Yung humihingi ng confidential fund na hindi naman dapat ay kalaban ng bayan. Simple. Simple, ha? Oh. Wala. Ano ka, Jane L. ka? Ano ka? Re-red tagging ka niya. Visit. Reynaldo Gonzalez, ako may sasagot sa sinabi ni Sara. Ang kumukontra sa confidential fund, nakikita na garapalan. Ang lumalaban sa kapayapaan ay ang walang maipaliwanag sa bayan sa pagkagahaman at nagiging kalaban ng bayan. Kaya naninirahan sa bansang maraming durian. Tawa-tawa si Reynaldo. Reynaldo ulit, oh. Sayang si Rox, ala ako nung nag-speech, Sara. Tatanong ko sana kung wala ka sanang hinahabol na confidential fund, dapat tahimik na ang bayan, period. Totoo. Guguluhin niya yan. Sana hindi lang yan na maisip niyan. Ito. May Queen Natilo. Welcome to the club, May Queen Natilo. Di kayang pantayan ni Sara ang nag-iisang attorney Leni Robredo. Malabo yun, hindi niya mapapantay yan. Pero sa kagarapalan, sa paghingi ng confidential fund, walang sinabi si BP Leni, ha? Ang apat na tanong, COA, highest rating o masinop sa paggasta ng pera ng bayan. Kaya gumawa siya ng kanyang sariling record. Ang 11 days, inubos ang milyon-milyong confidential fund at intelligence fund. Talo si Leni Robredo sa kapal na mukha. Kalat ni ulit, oh. Magulo. Pag walang confidential fund ay walang kapayapaan. At pag walang kapayapaan ay magulo ang bayan. Nga. Wasak na ang Pilipinas. Totoo yan, Kalat ni, galing mo. Christian Cheng Nak, shout out, ha. Sabi niya, bravo. Katindi talaga, gravity as in over OA. OA mo talaga, Bomba Lechon Manok at Sara Carpio. Grabe ang pagpapatawa mo. Di ka man kalbo. Kalbo lang naman ang yang utak mo. Kasi walang kalaman-laman ang bao ng ulo mo. Kahit po na high blood ako sa gusto sa Bomba Lechon Manok at Sara Carpio na yan,
Good evening pa din po sa mga pink weavers, ka-warriors, at sa mga wasto ang pag-iisip. Mga nilalang. Totoo yan. Christian Cheng ulit, oh. Tatay Roque, di yata ang kumukontra sa pagnanakaw ni Bomba at Sara Carpio, stay confidential funds niya kalaban ng gobyerno. At ang kalaban ng gobyerno ayaw sa kapayapaan. Pinanood ko po yan kay Atty. Enzo Recto. Halagpak po ako ng tawa. Ito talaga si Bomba at Sara Carpio. Sari-sari namumutawi sa masebong bunganga niya. Ito. Pulito Robilios, shout out. Message si Sara, paawa para maniwala naman ang mga supporter niya. Dapat ang kinuha ng DepEd, dapat kinuha niya Department of DND, Dep out of question sa mga critics dahil national security ang function. Tayo nga ibigay sa kanya yung DND. Christian Cheng ulit ito. Marunong pala na magsalita at magpaliwanag itong dakilang impostor na buwisit presidente ng mga Duterte Planning at Marco Cruz Tyrox. Nung isinasagawa ang deliberation sa Kongreso about nga po sa legal na nakawin confidential Bomba Lechon Manok at Sara Carpio, hiningan siya ng kapaliwanagan. Ang tagal niyang di makasagot at loading pa. Ang tagal din mag-loading at na-freeze na ang mukhang tinapay na putok ni Lechon Manok worth 1,000 at Sara Carpio hanggang sa siniko ang karatig na at nag-call up rin. Totoo. Christian Cheng ulit, oh. Then dyan sa harap ng mga naka-uniforme, bigla siyang nagkaroon ng dila. Halatang pinaghandaan ang nagsasabing niya, ang sasabihin niya, "Hoy, Bomba at Sara, ikaw mismo at ang anayan ninyo ang kalaban ng bayan at ayaw sa kapayapaan. Kapal ng asis mong nga sabihin yan. How dare you? God bless you. God bless you. And as po, Tyrox, except sa mga vampires ng gobyerno na sinisip-sip ang dugo ng mga mamamayang Pilipino." Totoo yan. Mission accomplished, mga boss. Nakapag-collab na tayo. 1 oras mahigit, oh. Sana naging masaya kayo, mga friend. Ang gaganda ng comments nyo, hindi pwedeng di mabasa, di ba? Ay, ako. Kawawang Pilipinas. Tao. Gising. Magandang gabi po, mga boss. God bless. Bukas po ulit.